Dearest Lord Jesus, ruler of all nature, O thou of God and man, the Son, thee will I cherish, thee will I honor, thou my soul's glory, joy, and crown. Fair are the meadows, fair is still the woodlands, robe in the blooming garb of spring. Jesus is fairer, Jesus is pure, who makes the woeful heart to sing. Fair is the sunshine, fair is still the moonlight, and all the twinkling starry hosts. Jesus shines brighter, Jesus shines purer than all the angels can boast. Tayo pitamuyo mga kapatid para po sa ating panghabang pananalangin. Makapangyarihan namin Diyos, banal at kataas-taasan, maraming salamat po sa biyaya po ninyo na kami kaninang umaga ay pinagtipon po ninyo, Panginoong Diyos, na kami po ay muling makapaghandog at makapag-alay po ng papuri at salamat, at muli po kami makapaghandog ng karangalan at makasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan ngayon, kanina pong umaga at ngayon pong hapon, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa buong na ng mga maghapon na lumipas. Simula pa lamang po na ang araw isumikat hanggang sa lumubog. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang espiritual na tinanggap po namin mula sa inyo. Simula pa lamang po ng araw isumikat hanggang sa lumubog. Aming Ama, dalangin po namin ang pag-iingat po ninyo na sana po si Pastor Noli Gani ay nakabalik po ng mapayapa ligtas ng kalamba, at nawa ay sa paggamit din po ninyo sa kanya doon bilang instrumento, nawa ay bigyan niyo po sila ng sound mind, Panginoon, sa kanyang pangalan po doon namin. Nawa, Panginoon, ingatan niyo rin po si Brother Kevin papunta po dito sa aming bahay Pilipinan, at nawa ay makarating po siya ng mapayapa at ligtas. Nagpapasalamat po kami sa biyaya po ninyo, Panginoon Diyos, na Sister Taisel at ang kanya pong anak ay inyo pong preserve, na hindi po sila inabot ng napakalakas na lindol sa Taiwan, Panginoon. Salamat po sa biyaya po niyo dahil ingatan niyo po ang mag-ina, Panginoon. Maraming salamat po sa habag at awa po niyo sa kanila. Kita po namin ang impact ng lindol sa Taiwan na talagang halos mag-iba lahat ng gusali, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Talagang inyo pong hinirang sa espiritual na kaligtasan ng aming kapatid. Iningatan niyo po siya, Panginoon. Naging ang kanyang anak na si Winston. Salamat po. Ama, maraming salamat po din po sa pag-iingat po niyo sa aming mga mahal sa buhay, na lagi namin idinadalangin ang kanilang kaligtasan. Kahabagan niyo po sila, una sa lahat, patawaran niyo po sila sa kanilang mga pagsalangisan at mga kasalanan. At iligtas niyo rin po sila, Panginoon Diyos, una sa lahat, sa layo at pag-ibig po nila, bukat din po sa kanilang mga pagsalangisan at mga kasalanan. Ama, dinalangin namin ang inyong pong mga ngaral gagamitin po ninyo sa hapong ito, sa Pastor Norman. Naway itago niyo po sa likuran ng krus upang ang inyong pong kaluwalhatian, karangalan niyo na po ang siyang mahig sa kanyang buhay, at naway bigyan niyo po rin po kami ng tengang pandinig upang ang aming inyong salita na aming papapakinggan ay turo at tulungan nawa niyo po kami, Panginoon, na maipumuhay namin ito sa aming pag-iisip, mga pandinig at mga gawa, Panginoon. Ama, ingatan niyo rin po sana kami bukas, Panginoon, na bukas ay magkakaroon ng solar eclipse. Nawa, Panginoon, gabayan niyo po ang simbahan, aming Ama. Bagamat ito naman po ay talaga nangyayari after 350 years, Panginoon, na ikaw ang nakakandaan ito, Panginoon Diyos, na wala namang impact ito, aming Ama.
maraming nag-hysterical, maraming speculation, Panginoong Diyos, na malapit na daw ang paghuhukom, na totoo naman na ito nasa Bible, Panginoon. Ganun pa man, ingatan niyo rin po kami sa buong maghapon bukas, kaawaan niyo po kami, ang aming mga kapatiran na muli pong magtatrabaho bukas, Panginoon. Ibayin niyo po sila at ingatan, at nawa ay matapos po nila ang kanilang gawain sa maghapon ng mapayapa at ligtas. Idinadalahan din namin, Panginoon Diyos, ang aming Mention Bible Fellowship sa darating po Martes. Nawa ay gabayin niyo po ang mga kapatiran na kami po makarating ng mapayapa at ligtas sa Kalamba, at ang aming focus sa prayer, Panginoon. Nawa ay dalawa po rin na ingatan niyo po kami na kami po makarating ng mapayapa at ligtas doon, at samahan niyo po kami sa aming fellowship, aming Ama. Yun din naman po sa Tanawan, naway makarating po ng mapayapa at ligtas ang aming mga kapatiran, bubuhat po ng Balinaw at mga Taring Pangasinan. Naway nakita po nila agad ang pulis na Pastor Dan Castillo. At naway samahan gabay niyo rin po sa ng Banal na Espiritu sa lahat po ng kanilang tatalakayin, Panginoon, dito po sa qualification ng disqualification po ng Pastor aming Ama. Nawa ay gabayan niyo po sila at bigyan niyo ang wisdom, knowledge, at gagamitin niyo mga aral aming Ama. Ama, maraming salamat po, at ang nalalabing pong oras ay inahabili po namin sa inyo sapagkat kayo po ang nakakda ng lahat. Kayo po ang soberano ng Diyos na nagpapahid ng mga sa pangyayari mula sa pasimula. Maraming salamat din po sa inyong awa at biyaya sa nanay ko ni Brother Kervin na nakalabas na po ng ospital. Salamat po sa biyaya niyo po sa kanya. Nawa ay tulungan nawa po ninyo ang ina ni Brother Kervin. Naway buksan niyo na po ang kanyang kauluwang espiritual. Ma-realize niya ang kanyang mga pagkakamali, Panginoon Diyos. Tubig niyo po siya. Tulungan nawa po siyang makaranas sa kapanganakan muli sa Espiritu. Bigyan niyo po siya ng kakayanan na pagsisihan po niya kanyang mga pagsalang sa mga pagkakasala, at magkaroon po siya ng banal na palatay na kapagliligtas na nagbubuhat po mula sa inyong aming Panginoon si Kristo. Muli, aming Ama, sa inyo po lang pinakamataas sa kamalatian, karangal at kapangyarihan, sa pangalan po muli po ng aming Panginoon at ng aming pong kapangyarihan tagapagligtas, ang aming pong Panginoon sa Kristo, at sa patuloy pong pakikisama ng makapangyarihang banal na Espiritu. Ito po ang misamo, hiling at panalangin. Amen. Tayo po isa po natin muli ang ating mga spiritual hymn book sa page 86. At the Cross. At the cross, sing. Alas, indeed my Savior bleed, indeed my sovereign guide. Would He devote the sacred head for such a horse as I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. Was it for crimes that I have done, He groaned upon the tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Well might the sun in darkness hide, and shut His glories in, when Christ the mighty Maker died for man the creature's sin. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But drops of grief came
repay the debt of love I owe. Here, Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. Amen. Tayo po magsitayo sa pagpapatuloy po ng pagbasa. Bismillah natin yung Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Revelation chapter 4. Basahin po natin yung verse 1 hanggang 11. Ito po ang sabi sa English, King James Version. Revelation chapter 4. 1. After this, I looked, and behold, a door was opened in heaven. And the first voice that I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, Come up here, and I will show thee things which must be hereafter. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardius stone. And there was a rainbow round about the throne, in sight like an emerald. And round about the throne were 24 thrones, and upon the thrones I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. And out of the throne proceeded lightnings, and thunderclaps, and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. And before the throne there was a sea of glass like crystal, and in the midst of the throne, and round about the throne, were 4 living creatures, full of eyes, in front and behind. And the first living creature was like a lion, and the second living creature like a calf, and the third living creature had a face like a man, and the fourth living creature was like a flying eagle. And the 4 living creatures had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within. And they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come. And when those living creatures give glory and honor and thanks to him that is seated on the throne, who liveth forever and ever, the 24 elders fall down before him that is seated on the throne, and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, 11 last verse, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Ito yung pagbasa sa salita natin, Panginoon. Sa ating pong huling awiting spiritual, nakakaupo na po tayo. Page 364 po. Page 364, The Old-Fashioned Way. The Old-Fashioned Way, sing.
They call me old-fashioned because I believe that the Bible guides God's holy word, that Jesus will live among men long ago is divine and the price of God. My sin was old-fashioned, my guilt was old-fashioned, God's love was old-fashioned, I know. And the way I was saved was the old-fashioned way, through the blood that makes whiter than snow. Old-fashioned because I believe and accept only what has been spoken forehand. Old-fashioned because at the cross I was saved, at the cross had my sins forgiven. My sin was old-fashioned, my guilt was old-fashioned, God's love was old-fashioned, I know. And the way I was saved was the old-fashioned way, through the blood that makes whiter than snow. Old-fashioned because I'm about to do right, to walk in the straight narrow way. Because I have given my whole life to God, old-fashioned because I pray. My sin was old-fashioned, my guilt was old-fashioned, God's love was old-fashioned, I know. And the way I was saved was the old-fashioned way, to the blood that makes whiter than snow. Last stanza. Old-fashioned because I am looking above to Jesus, my glorified Lord. Because I believe He's coming again, fulfilling His holy word. My sin was old-fashioned, my guilt was old-fashioned, God's love was old-fashioned, I know. And the way I was saved was the old-fashioned way, through the blood that makes whiter than snow. Amen. Ngayon pong hapon, sa muli po natin pakikinig at pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon sa Kristo, atin naman po tawagin ang ating pangalawang mangangaral, si Pastor Norman Millares. Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Tayo ay dadako sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Buksan natin ang ating pong mga Bible sa Proverbs chapter 16. Proverbs chapter 16. Basahin natin ang verse 9 at pagkatapos isusunod natin ang Proverbs 19. Verse 21. So, doon muna tayo sa Proverbs chapter 16, verse 9. King James Version, English, itong sabi. A man's heart
deviseth his way, but the Lord directeth his steps. A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. Next is Proverbs chapter 19, verse 21. Again, the Bible says, there are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. Man's plans versus God's counsel. Yan ang pamagat ng ating tatalakayin ngayong pong hapon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, purihin kahit luwalatin muli. Sinasamba ka namin, umawit kami ng pasalamat at papuri, pagsamba, at nananalangin ng hahandog at nag-aalay ng papuri at pasasalamat. Patuloy ang aming paglilingkod sa inyo sa araw na ito, araw ng Sabat, araw ng Panginoon, na inyong binanal at ibinukod mula sa 6 na araw upang igugol namin sa pagsamba at paglilingkod sa inyo. Dalangin po namin, O Diyos, muli niyo kaming turuan sa pamamagitan ng iyong mga salita, ayon din sa gabay sa amin ng iyong Banal na Espiritu. Maunawa namin ang mahalaga niyong mensahe sa amin. Dalangin namin na gawin niyo po pagpapala sa amin ng mensahe at maliwanagan kaming lahat. Kalugdan niyo na ipaunawa sa amin ang kahulugan ng inyong mga salita. At maliwanagan kaming lahat, Panginoon Diyos. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Alisin niyo po sana ang lahat ng hadlang at balakid na para maunawa namin ang inyong mensahe sa amin. Tulungan nawa niyo kami, gabayan. Sa banal na pangalan ng Panginoong Sus, ito po aming dalangin. Amen. Madalas ka bang nagtataka sa mga nangyayari sa mundong ito? Lalong-lalo na sa mga nangyayari sa iyong buhay? Naghahanap ka ba ng mga kasagutan sa mga tanong na bakit nangyari ang ganoon? Bakit nangyari ang ganyan? Tulad halimbawa, bakit may mga matuwid na nagdurusa at may mga masasama na gumiginhawa? Itong ating pag-aaralan, mga kapatid, itong ating tatalakayin ay magbibigay sa atin ng dagdag na kaalaman para malaman po natin at naway magbigay sa atin ng liwanag tungkol sa mga gawa ng Diyos. Talagang ang gawa ng Diyos kung minsan ay mahiwaga, hindi maunawaan. Gayunpaman, sa liwanag at tulong ng salita ng Diyos at ng Banal na Espiritu, ay ating aalamin ang mahalagang aral tungkol dito sa gawa ng Diyos. Napaka-importante nito na malaman po natin. At salamat na lang po at ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaliwanagan at kaunawaan mula sa kanyang mga salita. Ako ay thankful sa Panginoon sapagkat itong ating church, Church ng Panginoon, kung saan tayo dito kaanib, binibiyayaan ng Panginoon na pahayagan tayo ng mga precious truths na nagbibigay sa atin ng kaunawaan at kaliwanagan sa mga mahalagang doktrina at sa mga bagay na may kinalaman sa ating buhay upang sa ganon tayo ay maging banal, maging sakdal, maging matuwid at kaaya-aya sa paningin ng ating Diyos. Na tayo ay mamuhay na naayon sa kanyang salita. Dapat ganon. Ang mga salita ng Diyos dapat ito ang nangangasiwa o nag-govern ng ating buhay. Dapat inaayon natin ang ating mga sarili sa mga aral ni Kristo. Sa ganung paraan, tayo lumalakad sa katotohanan. Hindi lang tayo nag-aaral para mapuno ang ating kaisipan ng mga kaalaman, kundi para masunod natin kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. At tayo po ay to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Na tayo ay maging karapat-dapat na makapasok sa Kanyang kaharian. Kaya itong mga pinapahayag sa atin ng Panginoon ay napakahalaga. Muli,
ako'y tinuruan na naman ng Panginoon, nung ako'y kanya ipasok sa paaralan ng kadalamhatian, at marami na namang itinuro sa akin ng Panginoon. Kaya nga, sabi ko, lahat ng itinuturo sa akin ng Panginoon, ituturo ko sa inyo bilang church o iglesia ng ating Panginoon. Lalo itong nangyari sa akin, affliction. Gaya ng nasabi natin at palagi nating sinasabi, ang affliction yan ay paaralan ng Diyos kung saan ang mga great virtues ay nakukuha, kung saan ang banal na ugali ay nahuhubog. Pamagitan ng mga afflictions ay tayo tinuturuan ng Panginoon. Dapat matuto tayo sa mga affliction na pinapadala ng Panginoon. Kaya lamang, siyempre, may mga nagaganap sa buhay natin na kadalasan hindi natin maintindihan. Ang mundong ito ay balot ng maraming hiwaga at dahil dito, marami tayong hindi naunawaan. Gayunpaman, kailangan pa rin nating sabihin agad na ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. At lahat ng bagay gumagawa ayon yan sa matalinong pasya. Ang sabi ng Efeso 1:11, Ephesians 1:11, God works all things. You see, it's God who works. God is working in this entire universe. And even in your life and my life, God works all things. Ephesians 1:11. Let's read that. Gusto kong buuin yung talatang yan. Ephesians 1:11, sabi rito, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him, sino yun? Yung Diyos, who works all things after the counsel of His own will. So, meron pong Diyos na gumagawa hanggang sa kasalukuyan, pati sa hinaharap, ng lahat ng bagay ayon sa panukala ng kanyang sariling kalooban. Kaya matapos likain ng Diyos ang sanlibutan, langit at lupa, hindi niya huyang pinabayaan na lang at hinayaan na lang doon sa sinasabing mga laws at yung mga laws of nature na lang ang gumagawa at gumagana. Hindi. Direkta pa rin gumagawa, kumikilos ang Diyos sa lahat ng kanyang mga nilikha. So ganun din sa ating buhay. Personal na gumagawa ang Diyos. He works all things. Walang exempted. All things. Ngayon, hindi man natin maunawaan ang lahat na ginagawa o nangyayari sa ating buhay, pero ang lahat ng mga bagay gumagawa ng may tamang layunin. Sapagkat ito ay ang kanyang purpose. He works all things after the counsel of His own will. And then He says here, according to the purpose of Him. You see, God has a purpose. Meaning God has an intention. At yung kanyang intention na yun yung kanyang gusto. Yun yung kanyang kalooban. Ngayon, ang isa sa mga hindi natin maunawaan, at dito tayo madalas nagkakaroon ng strivings at struggle, ay ang hiwaga ng providence ng Diyos. So, ngayon pong hapon, sisikapin po natin alamin ang turo ng Biblia tungkol dito. Una ay tingnan natin yung kahulugan ng ating teksto. Dalawang mahalagang katotohanan ang ating makikita rito. Balikan natin ulit yung ating teksto, Proverbs 69 at saka Proverbs 19:21. Again, so Proverbs 69, ang sabi nito, a man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. In chapter 19, verse 21, it says there are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Notice the word counsel. Parehas yan doon sa Ephesians 1:11, who works all things after the counsel of His own will. Mamaya, babalikan natin ho yan. Now, anong kahulugan ito? Dalawang importanteng katotohanan ng ating pong mauhukay dito. Una,
ang tao ay gumagawa ng kanyang plano sa buhay. Sabi po, a man's heart deviseth his way. O, di ba? Ang tao ay gumagawa ng kanyang plano sa buhay. So nakita natin, ang tao ay may kalayaan siyang bumalangkas ng kanyang plano sa buhay. Hindi naman siya pinagbabawalan, hindi naman bawal magplano, mag-isip kung anong kanyang gagawin. Maliwanag na sinabi yan ni Solomon. Pangalawa, ang Diyos ang nagpapasya ng lahat ng bagay. Napakaliwanag. Ang Diyos ang nagpapasya ng lahat ng bagay. Now, tingnan nyo. Kung ang tao ay may plano, ang Diyos mayroon ding plano. Huwag natin isipin na ang tao lang nagpaplano, tapos ang Diyos walang plano, walang kaplano-plano. May plano ang Diyos. No? At ang kanyang pasya o panukala ang mananaig at mangyayari. Now, palawakin pa natin. Una, this proves, itong mga talatang ito ay nagpapatunay na ang tao po hindi robot. Na bakit natin nasabi yan? Kasi kontra yan sa aligasyon ng mga Arminians na ang tao daw ay robot. Bakit nila nasabi yan? Kasi ang mga Arminians, they deny predestination at kanilang ipinagigiit na ang tao daw ay may free will. Yan. Eh tayo naman, di tayo naniniwala na ang will ng tao free. Lalo na pagdating sa mga bagay na spiritual. Naniniwala tayo na ang tao may will. Pero hindi free. Enslaved by sin. Kaya hindi yan matanggap ng mga Arminians. Naniniwala at pinagigiitan nila na ang tao ay may free will. Meaning, malaya siyang makapagpapasya sa lahat ng bagay. Maski sa larangang espiritual. At dahil dyan, kanilang ina-argue na kung ang will ng tao ay hindi malaya, then man, they conclude, is a mere automaton. If man's will is not free, then man is a mere automaton. What does it mean? Isang machine o control mechanism na designed para sumunod automatically sa isang predetermined sequence of operation o kaya'y mag-respond sa isang encoded instructions. Kasi sa Bible, ang turo, lahat ng bagay predestined na ng Diyos. Decreed. No? At hindi yan matanggap ng mga Arminians. Pagka ganun daw na lahat ng bagay ay decreed, appointed, predestined na ng Diyos, edi ang tao hindi na makakapasya, hindi na makakakilos, wala nang kalayaan. Wrong! Hindi ganyan ang sabi ng Bible. Dito pa lang, sa verse na ito, napakaliwanag, ang tao hindi robot. Nakakapag-devise nga siya ng kanyang way. Diba? Ang hindi alam ng mga Arminians, maging ang free actions ng tao ay included sa decree ng Diyos. Example, napakaliwanag dyan sa Bible, yung crucifixion ni Jesus Christ. Alam niyo ba ng lahat ng nangyari doon sa bundok ng Kalbaryo, lahat yan ay nasa determinate counsel ng Diyos? Basahin natin ang Acts chapter 2. Acts chapter 2, in verse number 23. Ganito ang sabi ni Peter sa kanyang sermon. Sabi niya, him, referring to Jesus Christ. I'm sorry, verse 23. Acts 2:23. Him, referring to Jesus Christ. Si Jesus Christ, being delivered by the determinate counsel. Ayan, counsel. Di ba counsel, 1921 ng Proverbs? But nevertheless, the counsel of the Lord. Ephesians 1:11, who works all things after the counsel. Dito, determinate, na-determined na, meaning appointed na, fixed na. Bago pa nangyari ang naging kaganapan dyan sa cross, dyan sa Mount Calvary, na-determine na ng Diyos yan. Lahat ng gagawin sa kanyang anak.
So nakita nyo, pati mga free actions ng mga tao, even the wicked actions ng tao, kasama sa determinate counsel and foreknowledge of God. Ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. Ngayon, nung pinatay ba nila si Jesus Christ, nag-akto ba silang robot? Wala ba silang kamalay-malay doon sa ginawa nila kay Jesus Christ? Hindi, ginawa nila yun voluntarily. Ginawa nga nila yun willingly. Gustong-gusto nga nilang patayin si Jesus Christ. Nung pa man habang nagtuturo si Jesus Christ, gigil na nga silang patayin si Kristo eh. Di ba? Kahit na yung masamang hangarin, plano, intensyon ng tao, kasama sa decree. Eh, hindi totoong robot yon. Wrong conclusion, maling pagkaunawa nila. Malaya nilang napatay si Jesus Christ. Kasi yun ang nasa determinate counsel. Tinayagan ng Diyos yun. Pwede naman pigilin ng Diyos yun kung gugustuhin niya eh. Hinayaan niya. Bakit? Para sa katuparan ng hula. For the fulfillment of prophecy na ang Messiah talagang mamamatay. He will be cut off for the salvation of His people. Yan ang purpose. Kaya ginamit ng Diyos yung kasamaan ng mga Romano, ni Pilato, ng mga Hudyo, para matupad yung layunin ng Diyos. You see? Nakadesign yan. Kaya hindi po totoo na ang tao ay robot. In spite the fact na ang lahat ng bagay na nangyari sa mundong ito ay decreed, determined, appointed, and fixed in the eternity past ng sovereign ruler of the universe. Kaya yung sovereignty of God and man's responsibility or actions, hindi po yan magkasalungat. They complement with each other. Iba kasi gustong i-reconcile daw, irreconcilable. Sino sabi sa'yo irreconcilable? Hindi mo lang naintindihan kasi hindi pinaunawa sa'yo ng Diyos. Wala akong nakikitang conflict dyan. Yung decree ng Diyos at saka yung free agency or free actions of man. Tawag natin dyan free actions, free agency, hindi free will. Iba kasing meaning nila ng free will eh. Na ang tao daw may kakayahan to act above his nature. Na ang tao daw ay merong kakayahan to act contrary to his nature. To rise above the level ng kanyang nature. Hindi totoo yan. Walang ganyan turo ang Bible. Walang kakayahan ng tao. Pero yung free actions, free agency of man, yun. Meron yan. Ibig sabihin, ang tao, meron siyang self-determination, nakakakilos siya, malaya siyang nakakagawa, na isasagawa pa nga niya, maski ng mga samang balak ng kanyang puso eh. Nagagawa nga niya eh. O, di ba? Hindi robot. Many devices pa nga, sabi dyan, no? In a man's heart. Yan. Kaya makikita natin, ang tao ay malayang nakakapagplano. Again, ang sabi ng ating teksto, there are many devices. In fact, many pa nga eh. Ano ibig sabihin ng devices? O devices. And then sabi sa 69 ng Proverbs, a man's heart deviseth his way. It simply means to plot, to plan, intention, purpose. Meron pa ngang mabuting intention, meron ding masamang intention. Merong mabuting purpose, may masamang purpose. In fact, sabi nga ng ating teksto, there are many plans or plot or intention or purpose in a man's heart. Marami. Kaya sa pagpaplano, talking about pagpaplano, ginagawa ng tao ang kanyang best. Diba? Para ano? Para siyempre, laging maging matagumpay. Ayaw kasi ng tao na siya papalpak. Diba? Ayaw niya ng failure. Gusto niya palaging mabuti ang mangyayari sa kanya. Eh, sino ba naman ang may gusto ng kasamaan? Sino ba naman ang may gustong mag-fail? Kaya nga nagpaplano ang tao ng mahusay, ng mainam, ng mabuti para laging maganda, laging mabuti ang mangyayari sa kanya. Tulad ko, sino bang may gusto na ako'y mabulag?
Kaya nga ako nagpasyang magpa-opera eh. Para makakita ulit, para gumaling ang aking mata. Kailangan ko rin siyempre kumilos. Meron din akong pananagutan, meron din akong responsibility na gawin ko anong kaya kong gawin. Meron akong responsibility na pangalagaan ang aking sarili, di ba? At gumawa ng solusyon. Pero, ano nangyari? Pumalpak ang plano. Bakit? Kasi ang sabi ng ating teksto, the counsel of the Lord, that shall stand. So itong susunod nating pagbubulay-bulayan, ito yung ikalawa. God has His own counsel. There are many devices in a man's heart, but nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. The word counsel means plan. It also means purpose. You see? Again, nabasa natin Ephesians 1:11, God works all things after the counsel of His own will. You see, God has His own counsel. He has His own counsel. Now, the word counsel, what does that mean? The word counsel is another term for God's decree. It is also called purpose. You see, God's decree is what He purposed in eternity. Again, God's decree is what He purposed in eternity. God has a purpose. Merong gustong gawin ng Diyos. Meron siyang nais. Doon pa lang sa panahon na walang hanggan, na umiiral na ang Diyos, hindi pa niya nililikha ang langit at lupa, ang kalawakan, umiiral na ang Diyos at doon ang Diyos ay meron siyang gusto. May purpose siya. Binalangkas niya yon. At pagkatapos, itinalaga niya. Kung kaya't yung kanyang binalangkas na layunin at itinalaga, tanging yun lamang ang mangyayari. Naunawan niyo? Yun ang tinatag na counsel. Walang nangyayari sa mundong ito na labas sa counsel ng Diyos. Tandaan ninyo, lahat ng nagaganap sa mundong ito, lalong-lalo na sa buhay mo, sa buhay ko, nasa counsel ng Diyos yan. At kung ano yung nasa counsel ng Diyos, He works all things. He will work all things after the counsel of His own will. Kaya yung will ng Diyos sa bandang huli ang mananaig, hindi yung will ng tao. Kahit na may plano man siya, may gustuhin man siya, sa bandang huli, yung gusto pa rin ng Diyos na nasa counsel niya ang mananaig. How can you beat that? How can you beat that? How can you thwart the will of God? Are you God? See? Hindi mo babago yan. Nobody can thwart the purpose of God. Nobody can overthrow the counsel of God because He is God. Even Satan cannot do that. Lahat nga ng mga actions ni Satan, lahat din ng kanyang mga purpose and intention, kasama yan sa decree ng Diyos. Kaya mangyayari yan. Kaya nga sabi nga ni Jesus Christ, walang ibon na lalagpak sa lupa na hindi alam ng Ama. Kasi nakadecree din yun. Maski the very hairs of yours are numbered. Kaya pag may nalagas dyan, di nabawasan na. Hindi na kasama sa bilang. Ordained yun. Kasama yun. Kahit na sa mga minute details, kasama yun sa decree ng Diyos. Mula sa dambuhalang planeta at solar system at galaxy na gumagalaw hanggang sa kalit-liitang mikrobyo, molecule, atom na gumagalaw, lahat yan nakadecree. At walang gagalaw, walang kikilos na hindi ayon sa decree ng Diyos. So ito yung katotohanan, no? Lahat ng nangyayari sa buhay mo at sa buhay ko, nasa decree ng Diyos. At hindi naman mangyayari yan kung hindi dinikri ng Diyos. Ano natin?
Ay, siyempre, tatanungin, ba't dinikri ng Diyos? May purpose nga siya. Yun, doon tayo nawiwindang. Ano yung purpose? Kuminsan, hindi natin maunawaan. No? So itong ating tatalakayin, itong ating pagbubulay-bulayan, that God has His own counsel. So nakita natin, itong decree ng Diyos is what He purposed in eternity. Now, providence. What is providence? God's providences are but manifestations of His decrees. You see? So, ibig sabihin, what God does in time is only what He purposed in eternity. That's providence. So, lahat ng mga nagaganap, nangyayari, mga event, providence ang tawag dyan. At itong providence is but the execution of God's purpose na kanyang dinikri in the eternity past. See? So everything na mangyayari sa providence, yan po yung purpose ng Diyos. Naunawa natin, mga kapatid? Yeah. Ngayon, ang sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1, punta natin. So remember, what God does in time is only what He purposed in eternity. Again, what God does in time, may time kasi yan eh. Yung purpose ng Diyos, mangyayari yan, may time, may appointed time. So what God does in time is only what He purposed in eternity past. Now, in Ecclesiastes chapter 3 verse 1, dyan natin makikita yung katotohanan yan. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. To everything there is a season. To everything. May season yan. Hindi pwedeng wala. May season. May panahon yan to everything. And a time. So may appointed time. To every purpose. Under the heaven. And then in-enumerate ni Solomon yung mga event. A time to be born. Kaya yung mga birthday natin, walang nag-decree niyan, walang nagsabi kung kailan kay papanganak, hindi ang Diyos. Wala sino mang makapamimili ng birthday niya eh. Iba, gusto nila, birthday nila, December 25. Ewan ko kung bakit. Palagay niyo, bakit kaya? Iba naman, gusto nila, January 1. Wala! Maski doktor nga, hindi makapamili eh. O maski yung mga anak, yung nanay, hindi naman niya pwedeng pigilin. Gusto ko, ang baby ko, ipanganak sa birthday ko din. Para sabay kami. Diyos ang nagpapasya niya. Pati yung kamatayan, a time to die. Etc., etc., etc. See? Lahat yan. So every event may appointed time. And every event is purposed by God. Look at in chapter 8, verse 6. Chapter 8, verse 6. Because to every purpose there is time. And judgment. Kaya hindi pwedeng madaliin. Naunawan na natin. No? Sa mga nagmamadali, sa mga naiinip na, tulad ko, hindi natin pwedeng madaliin ang Diyos eh. Because God is not in a hurry. He's not bounded by time. Although tayo, bounded tayo ng time. Kaya lang, may sovereign God. May sarili siyang counsel eh. Oh. Hindi naman niya sisirain yung kanyang counsel. Kaya lahat ng bagay magaganap yan ayon sa kanyang appointed time. Kaya ang lesson dyan, maghintay. Hihintayin talaga natin. Susunod tayo sa kalooban ng sovereign ruler of the universe. Hindi natin pwede pag-iitan yung sarili nating gusto. Lalo na tungkol sa kaganapan. Gusto natin mangyari agad to, mangyari agad yan. Hindi pwede yun. Appointed na kasi yan. At mangyayari yan sa appointed time. Because to every purpose, there is time. And judgment. Yeah. And therefore, the misery of man is great upon him. We will explain that later. Reserve muna natin yan.
So nakita natin ang mga layunin ng Diyos, lahat ay may panahon ng kanilang katuparan. Ang kanyang mga kahatulan ay may kanya-kanyang panahon ng pagdalaw. Nakamapa na yan sa malinaw na pananaw. Ang bawat dispensasyon mo ay itinakda mula sa walang hanggan. Sa walang hanggang kaisipan ng Diyos. Yung iyong maaraw na mga panahon at ang iyong maulap na araw, kasama lahat yan, kalungkutan at sakit, pagkabalisa at kakulangan, ang bawat pagkawala mo ng ari-arian o mga kaibigan, lahat yan ay dinisenyo bago mo pa nakita ang liwanag. Ang lahat ng ito ay alam at ordained ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung ano ang mangyayari o kung kailan ito darating, hindi sinabi ng Diyos eh. Hindi niya sinasabi sa kanyang mga nilikha. Hindi. Ang mga ito ay walang katiyakan tulad ng hangin. Pero nakatakda. Fixed sa banal na layunin ng Diyos. At sa pagganap ay sigurado, tiyak na darating sila. Sa araw, o araw-araw, sa oras-oras, sino makapaghuhula ng kanyang kinabukasan? Wala. At yan ang dahilan kung bakit sa kasunod na talata ng 6, talatang 7, ay ganito ang ating mababasa. For he knoweth not that which shall be. For who can tell him when it shall be? Since walang sino mang tao ang nakakaalam ng future at walang sino mang makapagsasabi sa taong yun kung ano ang magaganap, kung ano ang darating, kung anong mangyayari sa kanya, therefore, anong result? The misery of man is great upon him. Di ba? Yun ang mabigat. Lalong lumubha ang misery ng tao dahil nga hindi niya alam kung ano ang future, kung ano ang mangyayari sa kanya. Basahin ko sa Tagalog. Sa Ang Biblia, Tagalog 2001. Sa verse 6, sabi diyan, sapagkat bawat bagay ay may kapanahunan at paraan, bagaman ang kabalisahan ng tao ay mabigat sa kanya. Yon ang salita, balisa. Balisa. Anong mangyayari sa akin? Ano kaya ang future ko? Bagamat nagpaplano plano dito. Kaya lang, hindi pa rin niya alam kung yung bang plano niya, mangyayari ba yun o hindi. Kung magtatagumpay ba siya o hindi. Kaya yun ang nagdadagdag ng kabalisahan sa tao. At isa pang nagdadagdag sa kabalisahan ng tao, yung misteryo o hiwaga ng providensya ng Diyos na hindi niya maintindihan. Mamaya, banggilin natin yan. 7. Bakit may kabalisahan ng tao at mabigat sa kanyang kabalisahan? Ito ang sagot, 7. Sapagkat hindi niya nalalaman ang mangyayari. Sapagkat sino makapagsasabi sa kanya kung paanong mangyayari. Yun pa ang problema. No? Hindi na nga niya alam kung anong mangyayari, hindi pa niya alam kung paano mangyayari. See? Ngayon, ito bang problemang ito, the misery of man is great upon him, ito rin ba ang iyong nararamdaman? Ito bang nararamdaman natin? Puno ba tayo ng kabalisahan? Dahil sa hindi mo nalalaman ang mangyayari? Ito ba ay nagpapaisip sa iyo sa mga posibilidad? Nababahala sa maaaring mangyari ng mga paghihirap? Tanungin ko kayo mga kapatid, mas gugustuhin ba ninyo
Mas gugustuhin ba natin na malaman agad ang lahat sa umpisa? Para tayo ay maging handa sa anumang pagsubok at kapigati ang darating. Isipin natin isipin nyo. Kung halimbawa ipaalam sa atin ng Diyos lahat ng mangyayari sa atin. Maganda ba yon? Ha? Sa tingin mo kaya magkakaroon ka ng kapayapaan? Ha? O mas lalo kang mababalisa? Tingnan nyo halimbawa, ipaalam sa atin ng Diyos lahat ng mangyayari sa atin. Lalong-lalo na ang mga masasama o kasamaan. Tingin mo kaya makakalutas ng problema yon? Tingin mo kaya lalo kang magiging payapa, mas lalo kang tatahimik, kasi malalaman mo kung anong gagawin mo, di ba? Pero alam mo ba kung magtatagumpay ka nga sa gagawin mo? Alam ba, may darating na lindol. Diba, sa susunod na linggo, darating na the big one. O alam na natin, darating ang 8.1 na earthquake. Ano gagawin mo? Sa isang linggo na yun. Ano ba sa isang linggo? Sabi na natin sa Lunes, bukas. O kaya sa Martes. Hindi kayo magkagulo. Yan, yung mga gustong malaman. Ano ba talaga ang nangyayari sa buhay ko? Gusto ko maintindihan, gusto ko malaman. Alam nyo, mas maigi pa nga hindi pinaalam ng Diyos Diba? Kasi sa bawat kaganapan, Diyos ang magdidil niyan. Hindi ikaw, hindi ako. Hindi natin kaya. Kailangan natin maganda. Yun nga lang. So mas gugustuhin mo ba na malaman agad ang lahat sa umpisa? Para ikaw ay maging handa sa anumang pagsubok at kapighati ang maaaring dumating? Maaring may naghihintay na mga pagsubok para sa iyo at kung alam mong darating mga ito, baka ang pag-iisip mo lalo lang mahihirapan. Baka sa pag-iisip niyan lalo lang mahirapan ang iyong kaluluwa. Mas mabuti pa hindi mo nala. Tama, mali. Kaya wise ang Panginoon Kasi kung kailangan nating malaman niya, edi sana sinabi na ng Panginoon, di ba? Lahat. Nakaprogram na. So, ganitong petsa, ganitong mangyayari sa'yo, madudulas ka, mababago kang ulo mo. At sa ganitong petsa, makukumatos ka. Ang bira. Paalam pa yun ng Diyos lang. Mapipigilan mo yun. O, paano paghahandaan yan? O, sige nga. Ina-adikri yan. Paano maiwasan yan? Mapaghahanda mo ba yan? Paano paghahanda gagawin mo? Hirap Kaya biyaya din, hindi na pinalam ng Panginoon. Pero kailangan natin maganda. Ikalawa, pag-usapan natin yung the mysteries of God's providence. Nabanggit na natin to, yung unequal dispensation of providence. Talagang mahiwaga hindi natin maunawaan. Yan ang isa sa mga hiwaga ng mga gawa ng Diyos. Hindi niya pinalam lahat. Kung bakit. Basahin natin yung Psalms. Tingnan natin yung sinabi doon sa Psalm 77. 77:19. 77:19. Ganito ang sabi, Thy way is in the sea. Ang Diyos, ang tinutukoy dito, ang pamamaraan ng Diyos ay nasa dagat. Thy way is in the sea. And thy path in the great waters. And thy footsteps are not known.
You see, sometimes the providences of God are often dark and mysterious. Punong-puno ng hiwaga, nasa dilim, ibig sabihin, hindi maunawaan. Hindi madaling tukuyin kung bakit kumikilos ang Panginoon tulad ng ginagawa niya. Hindi madaling tukuyin. O alamin ang tiyak na bagay na nakikita niya. Ipinagpapatuloy ng Diyos ang kanyang gawain alinsunod sa kanyang walang hanggan at itinakda ng plano. At madalas, ito ay naisa sa katuparan niya yung kanyang mga layunin sa mga hindi malamang paraan na hindi niya ipinaliliwanag, hindi niya ipinapaalam. Nabasa natin, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, pero ginagawa niya ang lahat ng bagay ayon sa payo ng kanyang sariling kalooban at gumagawa siya ng maluwag, walang dahilan upang siya ay magmadali. Pero tayo nagmamadali. Tayo tuliro na. Pero ang Diyos, malaya, relax, hindi nagmamadali. Kasi tayo likas na nagmamadali. Tayo ay likas na nagmamadali at gustong malaman kaagad kung ano ang ibig sabihin ng Diyos sa kanyang mga ginagawa. Lalo na sa mga ginagawa niya sa iyo at sa akin. Gusto natin ang agad na paliwanag. Pero sabi niya sa kanyang salita, be still. Be still and know that I am God. Psalm 46:10. Be still. Sabi din niya, wait. Wait on the Lord and be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Psalm 27 verse 14. Sabi din niya, watch and pray. Sabi din niya, let patience have her perfect work. James chapter 1 verses 2 to 4. Yun ang sabi niya. Yun yung hayag niyang kalooban. Pero kung bakit niya ginawa, minabuti niyang huwag ipaalam, huwag ipaliwanag. Nasa konseho niya yun, nasa counsel niya, nasa kanyang secret will. At kung bakit hindi niya pinaliwanag, ay yun ang kanyang pleasure, yun ang kanyang kapasya, yun ang kanyang kagustuhan. See? Ang sabi lang niya, be still, wait, watch and pray, let patience have her perfect work. That's the mystery. May sinabi ang isa sa mga kaibigan ni Job, doon sa Job 33:13, na pagka ang Diyos ay gumawa, itong sabi, Job 33 verse 13. Sabi rito, why dost thou strive against him? Yan ang problema ng tao. He always strive against his maker. And the prophet Isaiah said, woe unto him who striveth against his maker, who struggle against the providences of God. Woe! Why dost thou strive against him? For he giveth not account of any of his matters. Kasi si Job, naghahanap siya ng sagot, naghahanap siya ng mga kadahilanan kung bakit, bakit nangyari sa kanya yun eh. Hindi niya maintindihan eh. Hinahanap niya ang Diyos. Eh wala eh. Ang Diyos nagtago eh. Nagkubli. Hindi nagpahayag, hindi nagpakita ang Diyos sa kanya. Kaya nga hinahanap siya ng Diyos. Naghahanap siya ng kasagutan. Naghahanap siya ng explanation sa nangyari sa kanyang buhay. Gusto niyang malaman, gusto niyang maintindihan. Kaso walang sagot. Ang sumasagot, yung mga
kaibigan niyang tatlo na mali-mali naman mga sinasabi, puro mga false accusations laban kay Job. Mga Armenian kasi, hindi nila alam ang nangyayari sa buhay ni Job, hindi nila kayang ma-interpret ng tama. Ang dami nilang mga sinasabi, mga comments, suggestion, puro mali naman eh. To the point na pinararatangan na nila si Job na masama si Job. Kaya siya nagkaganon. Kasi ang alam lang nila, pag masama ka, masama mangyayari sa iyo. Pag mabuti ka o matuwid ka, puro blessing ang mangyayari sa iyo. Walang masamang mangyayari. You see? Yun lang ang alam nilang theology. Hindi nila alam yung turo na many are the afflictions of the righteous. Hindi nila alam yun. Hindi nila alam yung observation ni Solomon. Yung nangyayari sa mga matuwid, nangyayari sa mga masama. At yung nangyayari sa masama, nangyayari din sa mga matuwid. At ganon. That's the mystery of providence. Kung sino pa masama, siya pang nananagana. Kung sino pa masama, ang haba ng buhay. At kung sino pang matuwid, nagdurusa, kinukuha agad ni Lord. Ba't ganun? Kaya sabi nila, ang bait mo, huwag ka pasanang kunin ni Lord. Kasi ang alam nila, pag mabait ka, kukunin ka na ni Lord. Eh pagka masama, di ba may kasabihan? Ang masamang damo, matagal mamatay. Kaya magpakasama na lang para umabang buhay. Ganun ba yun? Yan yung mga hiwaga eh. So nagtatanong ang tao, kaya lang walang sagot. Dahil ang Diyos hindi niya kailangang magpaliwanag sa lahat ng kanyang ginagawa. He giveth not account of any of His matters. In other words, obligado ba ang Diyos na pag may ginawa sa iyo, hindi mo naintindihan, kailangan explain sa iyo ng Diyos? Ganun ba yun? Kailangan ba lagi magpaliwanag ang Diyos sa iyo para maintindihan mo, para matanggap mo yung nangyari sa buhay mo? Na pag hindi mo maintindihan, hindi ako papayag dyan. The potter or the clay is complaining against the potter and saying, "Why hast thou made me thus?" Explain. Why hast thou made me thus? Ano tong nangyari sa akin? Ano tong ginawa mo sa akin? Explain. Pero mo ang Diyos pinapa-explain. Ito ugali ng tao, no? Ito yung kasama natin. Na pag hindi natin naintindihan to, hindi ako papayag. Parang lumalabas, mali ang Diyos, ikaw at akong tama. Ganun eh. Tanong sama ng ugali natin. Ayaw ko nito, hindi dapat ganito. Ba't nangyayari to? Hindi ganito ang pinlano ko sa buhay ko eh. Hindi ganito ang gusto ko. The fact, mga kapatid, na karamihan sa mga plano natin nung tayo mga bata, hindi nangyari. Ay nagpapahiwatig lamang talaga, the counsel of the Lord that shall stand. O sino dito, nung bata, pangarap niya maging doktor? O kaya engineer? Pagkaki ko. O kaya pag ako, magiging inhinyero ako, magiging architect ako. Pangarap ko na maging magandang buhay, makapag-asawa ako na maganda, magkaroon kami ng mga magagandang anak, may sarili kaming bahay. Pero lahat yun hindi natupad. Diba? Sino sa atin dito nangarap nung bata-bata pa tayo? Natupad ba pangarap mo? Patunay lang talaga yan. There are many devices in a man's heart, but the counsel of the Lord that shall stand. Hindi pwedeng sarili mong gusto ang masusunod. Counsel. Ang problema, hindi natin matanggap. Lumalaban tayo. Ayaw natin. Yan ang problema natin. Kasi meron tayong stubborn heart. Hindi willing magpasubmit sa anuman ang pasya
ng ating makapangyarihang Diyos. So, pwede bang ang Diyos ay hindi niya muna sagutin, hindi niya muna ipaliwanag kung bakit niya ginawa niya? See? So, dito natin makikita mga kapatid, in the third place, that God works in different ways. Yan ang ikatlong punto natin. God works in different ways. You see, dahil ang Diyos ay sovereign, then ang Diyos ay gumagawa in different ways. Not in uniformity. Because God loves variety. He's sovereign. He works in different ways. He works far different from ours and from what we could expect. At yan yung katotohanan, that is the truth na babasa natin sa Isaiah chapter 55. Let's look at that. Isaiah chapter 55 verse 8. Isaiah chapter 55 verse 8. Ito yung truth. Tungkol dito. 55, look at in verse 8. Sabi ng Panginoon, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord." Kasi kung may way ka, may way din ng Diyos. Kung may thoughts ka, may thoughts din ng Diyos. Kung may plano ka, may plano din ng Diyos. Ay nang tanong, sino masusunod? Plano mo, plano ng Diyos. Kagustuhan mo, kagustuhan ng Diyos. Sino ba ang putik? Sino ba ang magpapalayo? At sino masusunod? Magpapalayo o yung putik? Settle that in your mind. Sino masusunod? Ikaw ang Diyos. Tuloy ang basa, verse 9. "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Kaya hindi maintindihan eh. Maunawaan. Sobrang taas. Yung purpose and intentions ng Diyos, we may not know. But, listen, He is teaching valuable lessons. Yun ang dapat nating alamin. Yung lesson. At hindi yung dahilan ba't ginawa yun. Yung lesson ay tinuturo niya sa atin. Mga kapatid, tandaan natin, tayo ay mga alagad. Si Jesus ang ating guro. Ang sanglibutang ito na tinitirhan natin ay kanyang paaralan. At bawat tao at pangyayari ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala o pangangasiwa. Nakadesign para matutunan natin ang mga dakilang aral na gusto niyang matutunan natin. Tulad ng alin? Tulad ng self-denial. Tulad ng hindi pagtitiwala sa mga bagay na nilikha. Huwag natin ilagak dyan sa mga bagay na nilikha, kundi doon sa lumikha. At turuan tayo, matutunan natin yung absolute dependence sa Diyos. So dito natin ngayon maunawaan yung esensya at kahulugan ng Romans 8:28. Ano sabi ron? "For all things work together for good." All things work together for good. Para kanino? To them who love God. To them who are the called according to His what? Purpose. The counsel of God, the decree, the plan. Lahat gagawa yan ayon sa matalinong pasya at plano ng Diyos para sa kabutihan ng kanyang mga anak. Sa mga anak lang niya, sa mga umiibig sa Diyos. Kaya, kapag ka ganitong yung pananaw, sa ganitong pananaw, diyan na natin maintindihan na ang mga afflictions pala ay nagiging mga kaawaan ng Diyos. Na ang mga kalugihan at kawalan na nararanasan natin ay nagiging mga kapakinabangan. At ang mga balakid at hadlang, hindi natin akalain nakakatulong pala. At all things, again sabi, lahat ng mga bagay, kahit yung akala mo ay kumukontra o sumasalungat, ay gumagawa, working together for good. Ang galing ano? Yung akala nating hindi makakatulong, nakakatulong pala. Yung akala nating walang kabuluhan, may pakinabang pala.
Yung akala nating nangyaring kalugihan at kawalan, aba naging kapakinabangan. Mabuti palang nalugi, mabuti palang nawala. Pwede ko rin bang i-applyan itong sinasabi natin at ipinapaliwanag natin sa akin, sa nangyari sa akin? Ito bang kawalan ng aking paningin, kalugihan o kapakinabangan? That's the question. Dahil pinangyari ng Diyos, nasa decree ng Diyos, kaya naganap. Ngayon, paano ko ngayon titingnan to? Paano ko evaluate? Paano ko i-assess? Kalugihan o kapakinabangan? Ay, kawawa naman. Pastor Norman, nabula. Ay, naku. So, sa kanila, kalugihan. Kawawa eh. Eh sa Diyos. Diba? So, hindi natin alam ang kaisipan ng Diyos. Yan ang problema natin. My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Kaya para sa atin, kawawa, kalugihan. Hindi natin alam. Kapakinabangan pala. Kung minsan, where we look for most blessing, it often comes too little. And where we look for nothing, minsan we obtain most benefit. What a wonder! You see? It's a mystery. Kung ano yung inaasahan mo na magiging pakinabang, aba, nauwi sa kalugihan. At kung ano yung hindi mo masyadong inaasahan, yung pang nagbigay ng kapakinabangan. Amot ka ngayon sa ulo. Ganun kasi gumawa ang Diyos. See? I mean, instead of healing and restoration, God gave me blindness. Why? Because the Father, my Father, knows best. Alam niya kung anong makabubuti para sa akin. And I believe that. I believe Him. Kailangan lang talaga tiwala. Tiwala sa Diyos. Although, sa akin, maaari, sa umpisa, at sa iyo, sa iyong reasoning, Pastor, parang hindi naman mabuti. Masama yung nangyari sa iyo. Kasi nga, His thoughts are not our thoughts. His ways are not our ways. Pero dapat, His thoughts must be our thoughts. Diba dapat ganon? His ways must be our ways. Diba dapat ganon? Sabi ng isang preacher na hinahangaan ko nung panahon, sabi ni J.C. Riley, a sickbed often teaches more than a sermon. A sickbed often teaches more than a sermon. Ito pa, sabi niya para maintindihan natin. Health is a good thing, but sickness is far better if it leads us to God. You understand? Oo, maganda ang kalusugan. Mabuti yan. Pero kung ang karamdaman ang magtuturo sa iyo para ikay sumunod sa Diyos, then mas mabuti ang karamdaman kaysa sa kalusugan. Tama? Agree kayo? Agree mga kapatid? Ulitin ko sabi niya, health is a good thing, but sickness is far better if it leads us to God. Tanggap? O hindi? Ayoko ng sickness, gusto ko health. May health ka nga, hindi ka naman nagiging faithful sa Panginoon. Kung saan mo ginagamit yung health mo, kung saan mo ginagamit yung kalakasan mo, sa halip na maglingkod sa Panginoon, sinasayang mo lang. Kung saan ginagamit. Naigi pa, bigyan ka ng Panginoon ng karamdaman. Baka tumino ka. Baka mas lalo kang sumunod sa Panginoon. Tama? The Father knows best. He knows what's best. Hindi tayo. Siya nakakaalam mga kapatid. Kaya, dito natin makikita na ang ating pinakamatalinong mga plano at pinakamahusay na pagsisikap sa isang pagkakataon ay nagbubunga ng malalaking problema. Samantala, sa ibang pagkakataon naman, kung ano pa yung ginagawa natin na biglaan,
at random at kung ano ang tinuturing nating pinakamaliit na mga insidente, yun pa ang nagbubunga ng masaya, ng pangmatagalan, at malawak na kahinatnan o resulta. Di ba? Talagang God works in mysterious ways. Kaya mas makakabuti para sa atin na sa pamagitan ng mahaba at pabago-bagong mga karanasan, sa katagalan, nakatamo tayo ng karanasan, ay masabi natin kasama ni David, "My soul, wait only upon God, for my expectation is from Him." Basahin natin yun sa Psalm 62 verse 5. Psalm 62 verse 5. My soul, wait thou only upon God. Wait. Hindi mo man maintindihan kung ano yung nangyayari sa iyo. Ba't niya ginawa yun? Just wait. My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from Him. Hindi man natin may paliwanag, hindi man natin maintindihan yung mga pagsubok, yung mga troubles, yung mga losses, yung mga crosses, but all will be made plain by and by. Sooner or later, ipaliliwanag din at ipaunawa sa atin ng Panginoon. Katulad ng sinabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad, itong gagawin ko sa inyo, maaaring hindi nyo maintindihan, but later maunawaan ninyo. Later maunawaan. Hindi man ngayon, later. Or soon. John 13:7. John 13:7. Mga kapatid, hindi lahat may paliwanag, hindi lahat mayroong sagot. Ang dami. Sa buhay natin, hindi natin maunawa. Sabi ng Panginoon, John 13:7, Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Salamat. Naintindihan din. Hindi man dito sa lupa, ito sa langit. At yan dahil kung bakit, di ba, natalakay natin, we know in part. We just know in part, darkly, in a mirror. Pero soon, malalaman din natin, even so, as also we are known. So hanggat di natin, until then, hanggat di pa natin naintindihan, naunawaan, anong dapat nating maging attitude? Anong dapat nating maging conduct? Then, we may all be, it is well for us to be patient. Patient. At may katiyakan that God is wisely, lovingly, and is consulting our good in all that He does. In all that He does. Definitely mga kapatid, may sagot din ng Diyos. Meron din siya mga ibinigay na kasagutan. At yan ay matatagpo natin sa kanyang hayag na salita o revealed will ng Diyos. Kasi dalawa yan meron tinatawag na secret will ng Diyos, merong revealed will ng Diyos. O saan natin mababasa yon? Saan sa Bible yon? Deuteronomy chapter 29 verse 29. Yan natin. Deuteronomy chapter 29. Yung secret will ng Diyos, yun yung kanyang decree. Na siya lang nakakaalam nun. Yun yung kanyang counsel, yun yung kanyang purpose, na hanggat hindi niya inire-reveal, mananatiling lihim. At wala tayong pakialam dun kasi lihim nga Hindi naman natin malalaman yun Maliban lang na ipaalam ng Diyos. Ngayon, pag ipinalam ng Diyos, di revealed will na. Yung secret will ng Diyos, hindi yun ang magdi-define ng ating responsibility and accountability.
Kasi nga, hindi natin alam yun. Ang magdi-define ng ating obligation, responsibility, and accountability, yung revealed will. Ano yung revealed will ng Diyos? Ayan yung law, commandment. Mananagot tayo dyan pag hindi natin ginawa yun. Kasi pinaalam na ng Diyos eh. Tapos hindi mo ginawa, mananagot ka. Ngayon, tungkol sa mga lihim na plano ng Diyos, hindi natin alam yun. Malalaman lang natin pag nangyari na. So ano ibig sabihin? Itong mga revealed will ng Diyos, yan ang dapat natin atupagin. Yan ang dapat nating sundin, gawin, paghusayan, kasi pag hindi natin ginawa, may kalalagyan tayo. So basahin natin, Deuteronomy 29. Aanihin lang naman natin mga tinanim natin. Sabi rito, the secret things belong unto the Lord our God. Siya ang bahala dyan. Kung ano mangyayari sa future, siya bahala dyan. Kung ano mangyayari sa future mo, siya bahala. Leave that to God. And don't bother to know. Secret nga eh. Pero those things which are revealed belong unto us. Yan ang sa atin. And to our children forever. Para na, that we may do all the words of this law. You see, that's our responsibility, duty, accountability, obligation. Kaya mayroong sagot ang Panginoon sa mga nangyayari sa ating buhay. May sagot siya. Kasi may revealed will. Ba't ka naghihirap? Kasi tamad ka. Kasi sabi ng Bible, ang tamad, hindi asenso. Pero the hand of the diligent, sabi ng Proverbs chapter 10, make it rich. Diba? Huwag mo i-ascribe yan sa sovereignty ng Diyos. Kaya ako naghihirap kasi yun ang sovereignty ng Diyos. Yun ang decree niya sa akin. Bakit? Sinabi ba sa inyo ng Diyos ang decree niya? Kailan? Kailan pa? Diba? Naunawaan niyo po mga kapatid. Kaya naman ako hindi nagre-respond sa gospel. Hindi ko alam kung ako'y elect ng Diyos eh. Kaya hintayin ko na lang na ako ay hipuin ng Panginoon. Hintayin ko na lang na ako'y i-regenerate bago ako susunod. Hindi, sabi ng Diyos, mag-repent ka and believe the gospel. Repent of your sins. Yun ang revealed will. Kung nais mong buhay na walang hanggan, saan palatayanan mo si Jesus Christ? Hindi ko nga alam kung ako'y elect eh. Baka ako'y kambing. Secret yun eh. Secret will. Ano niya? Ang sabi ng Diyos, mag-repent ka. Turn away from your sins. Believe the gospel. Believe Jesus Christ. Follow Him! At pag hindi mo ginawa yan, may consequences. Revealed yun. Huwag ka nang magtaka. Bakit nangyari ito? Ba't nangyaring ganun? Kasi nga, hindi ka sumunod. Intindihan natin. Ang pinag-uusapan natin, mga kapatid, ay yung mga bagay na hindi pinaliwanag ng Diyos na nangyayari sa ating buhay. That is the point of our message ngayon pong hapon, mga kapatid. Kasi we must admit that beyond the revealed purposes of God, there still remains much mystery. Diba? Naunawaan niyo po? Beyond the revealed purposes of God, there still remain much mystery. Kala ko ba, Panginoon, pag ako'y sumunod sa iyo, you will bless me. Nang ibig sabihin, you will prosper me. At nung sumunod ako, binigyan mo ako ng tinik sa laman. Kung sino pa yung matuwid, tulad ni Job, bakit ganun ang nangyari? Wala niya. Bakit si Paul, napakamasunuring apostol mo, bakit binigyan mo ng tinik sa laman? Bakit yung mga righteous may affliction? At hindi lang may affliction, many pa nga eh. Ano explain dyan? Or explanation. You see? And dahil sa merong mystery, mga kapatid, for this,
Because of this, there is no answer. Katulad kay Job. There was no answer except the attitude of worship, which we may humbly acknowledge na ang isang sovereign God cannot be required by men to give all the reasons what He chooses to do. Kung may ginawa ang Diyos sa iyo at sa akin na hindi natin maintindihan, at hindi na pinasya ng Diyos na ipaliwanag pa sa atin, ano ngayon ang magiging attitude natin? Hindi na tayo sasamba sa Diyos. Hindi tayo susunod. Hindi na tayo maging faithful. Kailangan sa bawat gagawin ng Diyos sa atin, kailangan may explanation. Paliwanag niyo sa akin to, O Diyos. Kasi pag hindi ko naintindihan to, pasensya na ho. Binantaan mo pa ang Diyos. Kailangan maintindihan ko to. You see? Kailangan ba dapat lagi ang Diyos magpaliwanag sa atin? Yun yung lesson na itinuro sa akin ng Panginoon. Hindi ko maintindihan itong nangyayari sa akin, mga kapatid. Bakit ganito? Kaya sagot sa akin ng Panginoon. Ngayon, kung hindi mo maintindihan at wala akong paliwanag, ano ngayon? Hindi ko ba pwedeng gawin sa isang putik na katulad mo kung anong gusto ko? Kung ikaw'y bulag at nalulugod ako sa iyong pagkabulag, hindi ko ba pwedeng gawin yun? See? Di ba natin pwedeng tanggapin kung anong pasya ng Diyos sa ating buhay? Tayo ba masusunod? Plano natin? Ang susundin ng Panginoon ang plano niya o counsel niya kung gusto niya. So yun yung tinatalakay natin, mga kapatid. May mangyayari sa buhay mo o baka may nangyayari na sa buhay mo na nalilito ka, nagtataka ka, naghahanap ka ng kasagutan, pero walang kasagutan. Pero yan ang binigay sa'yo ng Panginoon, yan ang ginawa niya sa iyo. Ano ngayon ang magiging attitude mo sa Kanya? Na wala siyang explanation. Si Job, sinamba pa rin niya ang Panginoon. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. The Lord gave me eyesight, and now He took away my eyesight. Wala ba siyang karapatan na gawin niya? Blessed be the name of the Lord. Kung paanong nagagawa nating magpurik, magpasalamat sa Diyos when the Lord has given us, bakit hindi natin magawa na magpurik, magpasalamat pa rin sa Diyos when the Lord has taken away from us what He has given from us? Diba? Na without any explanation, ba't niya ginawa yun? The fact na ginawa niya yun, yun po palang kagustuhan niyo, Panginoon, purihin kayo. Kung diyan po kayo nalulugod, nasisiyahan. Sana yan din ang aking kasiyahan. Kung ano ang iyong kaligayahan, turuan niyo po ko na yun din ang aking maging kaligayahan. So, lastly mga kapatid, sa mga bagay na hindi natin maunawaan, sa mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay, anong dapat natin maging attitude? Bukod pa dun sa we must acknowledge, no? We must express the attitude of worship kung saan we buong pagpapakumbaba na atin pong tinatanggap, ina-acknowledge na ang isang soberanong Diyos ay hindi pwedeng i-require natin na kailangan magbigay ng kanyang paliwanag sa kung ano ang ipinasya niyang gawin sa atin. Dahil malayang magagawa ng Diyos kung ano mang gusto niyang gawin sa atin. Na hindi kailangan humingi siya ng permiso sa atin. Ano pa? Proverbs chapter 3. Yeah. Proverbs chapter 3. Ngayon, pag hindi pa rin natin
matutunan to, humingi tayo ng biyaya. Kasi hindi naman madali. Proverbs chapter 3, palaging kino-quote ito eh. Verse 5. Trust in the Lord with all thine heart. See? Just trust in the Lord with all thine heart. And lean not unto thine own understanding. Seek in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. So ano dapat na maging attitude? Meekly, buong kaamuan, at hindi ho yung parang tigre. Nagalit. Kung makakagat lang ang Diyos, kakagatin niya eh. But meekly submit to His sovereign dealings. Secondly, humbly accept His righteous judgment. This is God's judgment to me, or for me. I must humbly accept with all humility. And then, siyempre, patiently endure affliction. Hanggat meron ito, hanggat ako'y nabubuhay, I need to endure it patiently. And then, sabi rito, trust God. I have to trust God at all times, believing na itong ginawa ng Diyos sa akin, makakabuti para sa akin. It's for my own profit, it's for my own benefit. The more I will be sanctified, the more I will obey the Lord. See? And then, lastly, never doubt. Never doubt His love. Nor question His wisdom. Hindi nagkakamali ang Diyos. Itong ginawa niya sa akin tama. And I believe it. Tama nga. Naniniwala ako, tama yan. Napakaganda ng isang prayer na nabasa ko tungkol diyan sa the mysteries of God's providence. Gusto ko i-share sa inyo. Ganda ng kanyang prayer ng isang sovereign grace pastor noong unang panahon. Wala na kasi akong tiwala sa mga sovereign grace pastor sa ating panahon. Mas gusto ko pa yung mga patay na noong panahon. Sound na sound pa sila sa doctrine. Sabi niya, listen, ganda sabi niya, prayer to, prayer. Sana ito rin maging prayer natin, mga kapatid. Sa puso natin. Wonder-working God, yun ang tawag niya, wonder-working God. Your dealings with us are often dark and difficult to be understood. Give us faith to believe your promises when we cannot understand your providences. Let us be assured of your love to us when we cannot ascertain the design of your dealings with us. Preserve us from a repining, nagmumukmuk, nagmamaktol. Preserve us from a repining, complaining, and unbelieving spirit, and grant us grace that we may rest satisfied that you are acting rightly. May we learn in whatever state we are, therewith to be content. With patience, may we do and suffer your will at present, being fully assured that all will be explained and open up to us at the end. Oh, nawa Panginoong Diyos, bigyan nyo kami ng kakayahan by your grace. Bigyan nyo kami ng kalakasan na humimlay sa iyong promise, sa iyong covenant love. Bigyan nyo kami ng kakayahan at kalakasan na magtiwala sa iyong tapat na mga pangako at tulungan nyo kami ilagak ang aming pagtitiwala sa iyo at ilagak, ipagkatiwala ang lahat ng aming mga gawa at pamamaraan sa iyo lang. May God bless the message
in our hearts. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan at banal, maraming salamat sa napakagandang mensahe na ipinahatid niyo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa napakaganda niyong aral na personally na itinuturo ninyo sa amin. Napakaganda, Panginoong Diyos, ng iyong mga katuruan. Salamat, mapalad kami na ito'y ipinahayag niyo at pinaunawa sa amin. Kailangan namin ito, Panginoong Diyos. Lalo na pagka may mga afflictions, adversities, trials, temptations na dumarating sa amin, na napakarami naming tanong. Kami po ay nagugulumihanan, nalilito kung bakit. Hindi nyo man may paliwanag o hindi nyo man ipaliwanag sa amin ang agaran, hindi man namin maintindihan, Panginoon Diyos. Turuan yung puso namin na magtiwala lang sa inyo. Sabi nga po, trust in the Lord with all thine heart. To meekly submit to your sovereign will and pleasure, to humbly accept your just judgment, and to patiently endure afflictions, and to trust you at all times, to believe in you, na ang ginagawa niyo sa buhay namin ay makakabuti sa amin for our own good, for our profit, and for thy glory, and to always commit all our ways to you. Maaaring hindi namin matutunan yan agad-agad, in some other time or in the future. Ngayon, pagka may nangyaring affliction sa buhay namin, paalala niyo po sa amin, O Diyos, ang mga aral nito. Napakarami pa namin hindi naintindihan, naunawaan, kaya turuan niyo po kami. Kami po ay open, kami po ay willing na magpaturo sa inyo. Kami po ay mga alagad niyo, mga disipulo, kayo po ang aming guro. Turuan niyo po kami, Panginoon Diyos. Papagliwanagin yung isipan namin. Pasensya na po, patawad sa mga hindi namin pagkaunawa. Madalas kami po ay nagrereklamo, we are complaining, repining, ini-question namin, Panginoong Diyos, ang ginagawa niyo sa aming buhay. Napakasama. Napakasama. Patawad, Panginoong Diyos. Salamat po at nire-reveal niyo rin ang tunay na anyo, tunay na nilalaman ng aming mga puso. Talagang hindi pa ho kami ganap. Maaaring meron pa diyang kayabangan, meron pa diyang pagkukunwari, meron diyang hypocrisy na natatago sa aming mga puso. Meron po diyang hatred or covetousness. Kayo po nakakalam. At kaya naman, dinadalhin nyo kami sa furnace of affliction para may reveal ang lahat ng yan. Kaya salamat. Salamat sa mabuti niyong purpose, Panginoon Diyos. Salamat. Kung minsan di namin naintindihan, pasensya na po kayo. Makupad kami, makaunawa, hindi kami agad nakakaintindi. Patawarin niyo po kami, Panginoon Diyos. Sa mga masama naming asal, ugali, pero salamat po sa pagiging patient ninyo sa amin. Hanggang sa kami matuto. Maawa kayo sa amin palagi, Panginoong Diyos. Awa niyo laging aming hinihingi sa inyo. Dahil hindi naman kami deserving sa lahat ng mga mabuting bagay na binibigay niyo sa amin. Kaya nga po tinawag yung grace, undeserving grace. Unmerited favor. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Patuloy niyo kaming gabayan, Panginoong Diyos. At lagi niyo pong paalala sa amin ang mga aral na ito. At pagpalaan niyo aming buhay. Purihin kayo, Diyos. Salamat. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo, ito po aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly
praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Tapos ng ating banal na pagtitipon. Hanggang sa susunod muli, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.